dahil nandito si mama mo, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Alam na ni mama yung gusto kong sabihin. Alam na ni mama. Okay, tanungin natin si mama. Ano po ang gusto niyang sabihin, tita? Congratulations to you because you are called as the second and not the Lars. Oh, thank you. Are you a fan? Ceiling fan. Hello. After this, you can rest your mind. But for now, impress the judges and the rest is up to the Lord. Are you ready for your SDG? Dinagdagan mo yung kaba ko. Oo nga. Grabe ka naman, Joy. Anong kaba? Kabaklaan. Yung mga bashers mo, hindi ka na-offend na, uy, ano bang klaseng hosting yan? Dino-dog show mo yung pageant. Hindi naman po. Kasi hindi naman sila yung nagbabayad. Alas kayo yung magbayad, makikinig ako sa inyo. Bayad po ako mang dog show. Medyo vulnerable din po kasi yung industry namin. Gawa ng hindi lang ikaw yung maganda, hindi lang ikaw yung matangkad, hindi lang ikaw yung in demand. Sexy. So, napapalitan ka, nalalaos ka din. Hindi ko alam kung matutuwa kayo sa kanya o maiirita kayo dahil nakita nyo siya. Nabaviral kasi siya. Kung paano siya magtanong at makipag-usap sa mga contestants o mga kandidata sa mga beauty pageant na hino-host niya. I'm sure may idea na kayo dyan. Ang kinilala bilang Miss Philippines Earth 2025 at ngayon, siya si pambansang Diyosa, Joy Barcoma. Hello! Joy! Hello po, Papa Ogs. Hello, mga tao! Yan talaga greeting mo, mga tao. Yes, hello, mga tao. Dati, hello, mga Diyosa. Pero parang mas nag-click yung hello, mga tao. Oo. Para for everyone. So, hindi ka nag-hello sa aso, ganyan, sa pusa. Kasi hello mga hayop yun. Hello, mga... Hindi sila ang target market ko. Tao lang. Tao. Oh, wala silang purchasing power. O, bakit ka tinawag na pambansang Diyosa? Kasi po may meme before na parang merong isang gay person, meron siyang video na nag-viral. Sabi niya, hindi tama ang ginawa niyo sa Diyosa. Ganyan. Tapos yung line po na yun, tumatak siya sa tao. Then, ginagamit nila sa meme. Tapos nung hindi po ako nanalo sa Miss Earth competition last year, yun yung kinakaption nila sa mga post nila. So, hindi tama ang ginawa niyo sa Diyosa. And then in turn, naging Diyosa po ako. Na ang spelling ay J-U-S-A. J-U-S-A. In-embrace mo na siya. In-embrace ko na po. Para tinanggap ko na. Tsaka sino bang ayaw maging Diyosa? Yung iba nagtataka, no, habang nanonood dito sa atin, bakit gines ni OG Diaz yan? Bakit naman ang hindi? But uuwi na po ako. Okay. So, bakit ko ba ito gines? Kasi nga madalas ko makita yung kanyang mga viral videos kung saan, siya mismo ay kinukunan ng mga audience kung paano niyang binabardagol o dinodog show yung beauty pageant o yung kandidata habang ninenervyos bago sagutin ang kanilang tanong. Oo. So, doon ka nagsimula. Actually po, Papa Ogs, nag-start ako makilala last year dahil habang nagko-compete ako for Miss Earth, dinodog show ko yung mga candidates. So, meron ako nag-viral na video, nagpapaturo ako ng mga German words, ng mga words from different countries. Tapos, binibigyan ko ng kahulugan sa Pinas. So, parang meron sabi doon, pag nag-yes ka daw in German, you say, we, or French, we. Sabi ko, here in the Philippines, we is ambulance. So, dinodog show ko sila. Tapos, naka-live po yun. So, may mga fans na nag-edit and nag-compile ng mga ganun kong dog show moments with the candidates. Tapos, nag-viral siya. Tapos, doon nakita ng mga tao na, pwede palang funny ang beauty queen. Kasi akala namin pag beauty queen, dapat seryoso, prim and proper. Tapos, meron po ako nag-viral na video, nakikikain ako ng tuyo at kanin sa mga security guards. Kasi nag-shoot po kami before sa isang park sa Quezon City. Then, yung mga guard po nagbabantay sa amin, kumakain sila, nag-lunch break sila. Inaya po nilang kumain, umuo ako. Di ba po common practice pag Pinoy na, tara, kain tayo. Pero dapat hindi ka umuo po ako. Hindi ako tumatanggi sa pagkain. Sabi ko kasi masamang tumanggi sa grasya. So, nag-viral din po yun. So, in totoo, kumakain ka ng tuyo. Opo, mahilig ako. Kasi po, nung bata ko, madalas ako magpunta sa church. So, twice a week po ako nag-church. Dahil yun po yung schedule namin. Lagi ako may baong tuyo sa panyo. Magpiprito yung nanay ko ng tuyo for lunch or breakfast. Babaunin ko po yung ipit ko sa panyo ko. Tapos papapaking ko habang nasa church. Panyo? Yes. Di nangamoy din yung panyo. At least hindi po yung yung bag ko. Kapag bit-bit ko lang siya. Ganun ko po kahilig ang tuyo, daing, tapos may sukang maanghang.
Kaya nung kumain po, yung inaya po ako ng mga security guards, sabi ko, sige, tapos kain po ako sa kanila. Tapos kasabay nun, Papa Og, every morning or hapon kasi, nagpo-post ako ng mga ganong update. Yung mga fun moments lang sa mga estudyante, yung mga pinupuntahan naming schools, or fun moments from our shoot or events. Tapos sa gabi, seryoso ako. So yung mga tao litong-lito na ano ba, funny ka talaga? Or laro-laro ka? Or nagpa-pageant ka ba talaga? Kasi po sa umaga, naglalaro ako ng dog show ako. Sa gabi, nagpo-post ako ng mga SDGs. So What's parang that? Sustainable Development Goals by the United Nations. So Okay. parang yun yung goal na ina-achieve ng world para masustain pa rin natin yung pagtira natin sa Earth. So para lang it's a goal for a life sustain. Ngayon po, sa umaga, dog show. Sa gabi, nag-SDG ako. Tapos, dinog show din nila ako, Papa Og. May moment doon na dahil naka-in-house kami sa Miss Earth, hindi kami pwedeng magpa-makeup, hindi kami pwedeng magkaroon ng glam team. So kami nag-aayos sa sarili namin. Okay. Dahil nga po, every day may ganap kami. Tapos every night po ako nagsushoot. Yung makeup ko mula umaga, yun na yung makeup ko dun sa SDG na video. 17 SDGs kasi yun. May isang moment, Papa Ogs, yung pilik mata ko, parang nanggigitata na siya. Siguro kakaretouch ko, ganyan, namuo na yung mga powder dyan. So inasar ako ng mga tao na, hala, Miss Earth nga siya. Kasi ano daw, sustainable lashes din daw ako. Kasi nga, pag pumikit ako, natatanggal na siya. Tapos may mga powder na. Kaya kinabukasan, ang ginawa ko, nag-SDG ako, pero naka-shades na. Para hindi na nila makita yung mata ko. So doon na po natuwa yung tao sa akin na okay lang akong dog showin, okay lang akong biruin. Tapos pag may mga basher, kapag may mga comments, ganyan, sumasagot lang po ako ng funny din. Kaya parang doon natuwa yung tao. So, yung mga bashers mo, hindi ka na-offend na, uy, ano bang klaseng hosting yan? Dino-dog show mo yung pageant. Hindi naman po. Kasi hindi naman sila yung nagbabayad. Unless kayo yung magbayad, makikinig ako sa inyo. Pero dahil hindi naman sila yung kliyente ko, okay lang po. Kasi usual po, dati naman, in my defense, well, ginawang korte. In my defense, nung dati pa naman po ako nag-host, prior to Miss Philippines Earth, na-highlight na lang po yung hosting ko dahil syempre nagkaroon ng title, nagkaroon ng platform. Pero dati po talaga, formal ako mag-host. Nagkaroon lang po ng pagkakataon na makulit yung kandidata at nakipagharutan ako on stage. Tapos nag-viral siya. So ever since, nire-request na ng mga LGUs, ng mga talent coordinators, directors, laruin mo yung pageant. Kasi parang they want daw a fresh take to pageantry na hindi dapat laging seryoso. Kasi seryoso na yung mga advocacy, seryoso na yung mga goals nila. So dapat yung treatment natin as a pageant can be fun as well. Hindi ko naman po din na dog show unless i-request. So, pagka ganun na nakikita namin na nang dog show sa Entablado, si Joy, dahil utos siya ng organizer o ng Opo. producer. Bayad po ako mang dog show. Opo. So, prior to this, ano muna si Joy? Bago siya nakilala bilang pambansang Diyosa. Simpleng babae lang. Simple lang. Dalagang Pilipina lang po. Pero prior to being a beauty queen po, nagmo-model-model na ako ng mga bagets-bagets ako. Kasi survival ko siya eh. Kasi hindi man po ako lumaking mayaman. So, mula nung college, nagkaroon po kami ng requirement for a travel show na kailangan namin pumunta sa isang lugar sa Pilipinas and then i-cover siya. Tapos one of the hosts ako ng travel show namin for the classroom. Dahil wala ko akong pera, naghanap ako ng racket. So, nag-model-model ako ng college, ganyan. So, simple lang. Parang ang goal lang for me dati ay makagraduate, makapagtrabaho, makapag-provide for the family. Okay na ako. Yun na po ang goal ko. Tapos, medyo nagbago ang takbo ng buhay. Siyempre, nung pandemic, nawalan po ako ng work kasi wala naman ng event, so wala nang may kailangan ng model. Tapos, medyo vulnerable din po kasi yung industry namin. Gawa na kapag model ka, hindi lang ikaw yung maganda, hindi lang ikaw yung matangkad, hindi lang ikaw yung in Sexy, demand. oh. So, napapalitan ka. Kumbaga, parang nalalaos ka din sa modeling industry. So, nung nag-pandemic, nawalan ako ng work. Sabi ko, hala, tatanda na ako. Tapos, wala. Siyempre, next year, may bagong maganda, may bata. Medyo kinakabahan na po ako for my career noon. Kaya, super thankful ko nung nagkaroon po ako ng opportunity to work sa government naman. Tapos, sa government, ang work ko po, public service. Kaya nung pandemic, nakakalabas-labas po ako ng bahay. Hindi po ako masyadong naaning nung pandemic. Kasi po, lagi akong nagta-travel to give relief po sa mga tao. Dahil nagre-relief operations kami. Kailan mo na tuklasan na may talent ka pala sa hosting? At funny ka pa. Ang hirap nun sorry, hindi na-aaral yung pagiging funny on stage. Talaga? Talagang init yan. Ay, yung pagiging funny po, late ko nang nalaman na funny ako. Kasi ever since, ganito na ako. So, makulit na talaga ako ng bata. Ang tawag nga po sa akin ng teacher ko, butangera daw ako eh. Kasi po, ang daldal ko. Tapos yung mga kaibigan ko ang tawag sa akin, may tawa daw akong madyongera, ganyan. Kasi po yung
Yung tawa ko talaga halakha. Ganong levels po siya. Oo. So yung mga teachers ko, even nung high school, alam na nila na madaldal talaga ako. As in, ang lakas ng boses ko. Pag may noisy sa classroom, hindi ako nawawala. Ganun po ako kadaldal. Kaya parang for me, ganun na talaga ako sa person. Kaya nakakagulat pag sinasabi ng mga tao na, huy, ang funny-funny mo. Kasi parang ako, talaga? Kasi feeling ko na lang, wala lang, yun lang ako. Tsaka dahil siguro Joy yung pangalan ko, makulit lang ako. Tapos yung talent ko po sa hosting, na-realize ko na kaya ko siya nung binabayaran na po ako for that. Kasi nung college, nag-host-host po ako sa mga events sa school. Ginagaya-gaya ko po si Miss Tony G, ganyan-ganyan, yung mga kababayan, ganyan. Para akong PBB host. Ginagaya-gaya ko po siya, Paano? gano'n. Yung parang hello world, ganyan po ako sa mga kapag hosting, hello Philippines and hello world, ganyan-ganyan po ako. Arte-arte lang, Oo. ganyan. Tapos meron ka pang ibang ginagaya. Opo, lang po mga usual expressions. Pero hindi ko po kaya yung mga boses. Hindi pa naman boses. po ako impersonator levels. So mga lang po, mga lines, iconic hosting na mga parang gestures. Oo. So yung pinginagaya ko. And then nag-start po ako mag-professional hosting after Miss World. 2022, ang first ever hosting ko po ay Queen of Kuyamis Festival. So mga transgender. Tapos ako lang po yung mag-isang host that time. So na-challenge po ako, transgender kagad yung mga trans woman kagad yung mga i-host ko. So kailangan, di ba po pag mga ganun, mga talak-talak sila, matatalino sila, yung sila yung mga I believe, tas kaya po nila na wala pong time limit yung mga sinasabi. So kailangan mas madaldal ka sa kanila. So doon po ako parang, go, it's my time to shine, ganyan. Oo. Tapos doon po ako napagkamalang bakla. Akala nila trans din ako. Oo. So yun po siya. Pero nagtataka ako, bakit lagi ang umpisa ng Q&A, I believe? Oo nga. May tinuro ba sa inyo yan? Baka po dahil kinalakihan natin yung kantang I Believe I Can Fly. I believe I can touch the sky. Saka di ba po, siguro yung mga lumaki sa Starstruck, Dream, Believe, Survive. Kaya I Believe. Akala ko kasi parang parang itinuturo sa kanila, dapat umpisahan mo yung sentence mo sa I believe. Meron na po ngayong bago. Ano? I believe, ladies and gentlemen. May kasunod na siya. Oo. Tapos ba't inuulit yung tanong? I feel like it's their way po para makapag-isip and ma-digest yung question. Kasi napansin ko din siya before na, ba't may inuulit yung tanong? And meron pong ibang candidates, yung minsan po, pag sa org, dinodoble nila yung tanong para ma-digest ng candidates yung question. May ibang candidates naman po na, kunyari po ang tanong, what is the essence of the woman? Sabi nila, I believe that the essence of the woman is. So parang binabasa nila para Pinoproseso pa nila yung ma-process po isasagot. nila. One technique. So ganun po ang usual sa pageants. Bakit pag sa pageant, parang pag hindi ka matangkad, parang ang laki ng chance na Ang sakit. malot-lot ka Malotlot na? and friends. Oo. Ano nga po, ako member ako ng TYG. What's that? Thank you, girls. Thank you, girls. Oo. So, dahil feeling ko din po, kaya nga parang, ang sakit. Kasi maliit lang po ako. Ito nga po, Papa Ogs, kwento ko lang po, no. Nung last year, pageant namin for Miss Earth, nakapasok po ako sa top 25. Sa Miss Earth po kasi, ang top 25 na lang ang magsiswimsuit. Tapos, top 15 na lang or top 10 na lang ang mag-long gown. So, anong nangyari? Nung swimsuit competition, sabi ko, ayoko nang may platform. Kasi kapag may platform, mahirap po mag-turn. Kahinaan ko po ang pasarela. Mahina ako sa balance, ganyan. Ano yung pasarela? Pasarela is your walk, pageant Okay. walk. So dahil kahinaan ko po siya, kailangan ko po ng heels na comfortable ako. So ang comfortable heels for me ay yung walang platform sa harap. Yung wala pong makapal na heels sa harap. So nag-stiletto ho ako. Ang ending, Papa Ogs, lahat sila matatangkad. Ako lang ho, para akong Little Miss Philippines. Ganun ako kaliit. Tapos sabi ko pa, may game plan ako. Dahil matatangkad yung mga kalaban ko, mga 5'11", 5'10". 5'5" lang ho ako. So 6-inch difference. Magsi 6-inch heels ako. Para 5'11" ako sa stage. Nag 6-inch din sila, Papa Ogs. Oh my So God. wala din. Ang liit ko rin talaga. Kaya parang noticeable pag nasa stage kami na ang liit-liit ko. So, I feel like ikaw na bahala nun eh. Dahil kapag weakness mo ang height, it's up to you kung paano mo gagawing bigger yung sarili mo. May it be sa confidence, stage presence, doon ka na lang babawi. Pero true, somehow may factor po talaga pag So, maliit ka. tinanggap mo na ang katotohanan. Hindi ko tanggap, pero wala akong choice. Wala po kasing opera yung yung height. So, tinanggap ko na lang kahit papano. Wala na. Ito na yun. Mag-ano na lang po ako. Mini-miss you. O kaya nga, so na-realize mo na hindi lahat ng katangian na ibinibigay ni Lord sa isang tao. Yes. So pwedeng kulang ka sa height, pero sobra ka sa Pera. wit. Sobra sa pera. Sobra sa wit. Sana po. Mas gusto ko naman po maging matalino kaysa matangkad. Po. Ganun talaga sinasabi ng mga maliliit. Actually, pampalubag loob. Nakaka-relate ka ba, Mama Ogs?
ba, hindi naman tayo pinagpala sa height department. Oo, Pero at least oo. pinagpala tayo sa wit, sa Sa katalinuhan. humor, yeah. Lagi naman pong ganun eh. Hindi man, pero. Pero pag alam niyo po pag ganun, ibig sabihin, tanggap niyo na yung kahinaan niya. So, Oo. hindi man po ako matangkad, pero matalino. Oo. Pero, maliit pa rin. So, back in your college days, so, dahil marunong ka, mahusay ka magsalita, dire-diretso ka. Anong course mo? Broadcasting. Broadcasting. Yes. As in, natapos mo naman. Tinapos ko ho. Kailangan kong tapusin, kundi lalagot ako sa nanay ko. Oh, bakit? Kasi very Iba- big believer po ang nanay ko. Ng Ng edukasyon, yes. Ah. So, sa PUP Manila po ako nagtapos ng broadcasting. PUP. Naku, dyan din ako galing. Pero first year, first sem ako. Talaga po? Yes, Pero yun lumipat lang. pa po kayo ng school? Hindi na. Hindi na kayo nagtuloy? Pinurso ko na yung pangarap ko sa buhay. Talaga. So, after nyo po mag-PUP, hindi nyo tinapos, nag-work na po kayo? Kasi Bachelor in Office Administration. In short, secretarial lang course ko. Secretary. Tapos, parang hindi naman pala yun ang gusto ko. Ano po palang gusto Ayoko nyo yung sa buhay? inuutos-utusan ako ng Gusto mo ikaw yung nag-uutos? Anyway, so, diniretso ko na yung aking dream to become a writer. So, nag-apprentice ako kay Christopher Min, kay Ate Christy. So, nag-alalay muna ako sa kanya hanggang sa ino-observe ko siya kung paano siya magsulat, kung paano siya mag-interview, yung mga ibang reporters doon, sinasamahan ko kung para lang malaman ko ano style nila ng pag-i-interview ng artista. So nagsha-shadow po kayo? Yes, so doon ako nagsimula. Pero ang alam ng nanay ko, hindi Nag-aaral. naman talaga ako huminto, kundi nagpapatuloy ako sa pag-aaral. Habang nag-working student ako, yun ang etos ko sa kanya. Kasi usual po, di ba, pag mga nanay, ayaw nila na nagtatrabaho ang anak. Kasi pag nagtrabaho ka na, mamimili ka na sa pera. Yes. So ano pong reaksyon ng nanay nyo nung nalaman nyo na, ay, nag-work ka na? Oo, sinabi ko naman hindi, nag-aaral pa rin naman ako. Pero working student at the same time. So, nandun ako kay Ate Christy, pero hindi niya alam, pumufocus na ako kay Ate Christy. So kailan po niya nalaman na? So, hindi, nagbibigay ako sa kanya every week ng 500, bigyan ng 750, nag 1,000 a week. So, that was early 90s yun. Uy, malaki na po yun. Yes, nung early 90s. nung na ako, sabi ko, nag-iipon naman ako, Nay, kasi pag nakaipon na ako, dire-diretso na tong yung work ko, basta nag-aaral ako. Yun ang palabas ko sa kanya, nag-aaral Oo. ako. So, ang goal nyo po, makaipon, tapos, pero nag-aaral pa rin po kayo. So, nung nalaman niya na po na nagtatrabaho kayo, dumating ba sa point na parang, pumasok ka pa ba sa school? Kasi parang lumalaki na yung kita mo. Hindi kasi nga hanggang sa mag 1,515 na ako nang bigay sa kanya a week. Kailan nyo inamin na parang, Hindi, sabi ko sa kanya, Nay, magko-concentrate muna ako dito sa trabaho ko, Iiwan ko muna yung school kasi para malaki mabigay ko sa inyo. Pumayag siya. So, pumayag siya. Nung pumayag siya, nagto-2,500 na ako a week. Imagine mo, Oo. Ang bilis. Tapos, siguro mga 2 years later, nag-ano na ako sa kanya. Nay, nakaipon na ako. Babalik na ako sa school. Ha? Paano kung mapabayaan mo yung trabaho mo? Baliktad na! Baka mapabayaan mo na ang trabaho mo. So sabi ko sana, hindi naman ako babalik. Magko-concentrate. Kasi Ako. andito na ako eh. Kasi ang paniniwala ko noon, di ba kaya ka nga nag-aral para pagtapos mo hanap ka ng trabaho? Muna yung Nahanap trabaho. ko na yung trabaho ko, di pagbubutihan ko na lang yung trabaho ko. So aaralin ko na lang yung paligid ko. Kung ano yung mga pwedeng trabaho na pasukin ko within the industry. So yun, nag-ano na ako, naging actress ako, nag-manage ako ng talents, naging editor ako. Ang ganda nung trajectory ng Diba? career. At ang nakakaloka nito, ako in-interview niya. Akala ko hindi niya mapapansin. Sorry, papunta na sana ako. Paano ka naging OG Diaz? Ayun na yun, syempre. Since 1987, bilang alalay ako. So parang ano talaga, from bottom up talaga Yeah. kayo. Hindi ako bottom. Ay, hindi. Top kayo. Kasi naloka po siya, papaog sa akin. Oo, yun. So, ayan, meron akong pamilya ngayon. So, meron akong 5 daughters and they are all girls. Wow! At magkakaroon ka lang son, pero lalaki siya. So, kamusta po? Feeling niyo po ba fulfilled kayo? Ay, oo. Kasi ba may iba po parang, ay kahit 60 years old na ako, mag-aaral ako. Hindi niyo po yung hinanap yun sa Yung pag-aaral, siguro, for now, hindi. Pero gusto kong parang give back or to pay
forward. Yung pag kinukuha kong speaker sa school, hindi ako nagpapabayad. Ano ko lang yun, parang goodwill ko na lang sa mga estudyante. Kasi sa lahat ng mga karanasan ko dito, wala naman sa libro yun. Diba? Mahirap matutunan. Pwede ko sa kanilang i-share. Tsaka Yun. ironically, hindi po kayo graduate pero nagtiteach kayo. Diba? Kahit walang lisensya, nagtuturo po kayo. Tsaka nagtuturo ako ng acting workshop. Opo, parang gusto ko i-try po yun. Gusto mo hampasin kita ngayon. Kasampal pa. So, sandali muna. Ikaw naman in-interview Ay, sorry ko. Ito po. naman si Joy. Sorry, Nakakalok. nag-audition. Anyway, so, kumusta ang puso o ang love life ni Joy? Sobrang saya. I'm blessed with a partner for 8 years na sobrang, Wow. yes. Tagal na po, no? Nakakainis. Walang bagot moment? May Episode? inis. Parang ano lang po, sobrang ganda nung dynamics namin as couple kasi we've been together for 8 years na. And very open namin, communications. Kulang na nga lang po i-open namin ang relationship na. So, walang selos? May selos. I feel like it's part of the relationship, pero not enough to break us. I feel like yun po yung starting point of conversation as to how we want to navigate the relationship. Kasi as you grow older, Papa Ogs, na-realize mo na, hindi pala ganun ka-complex ang love. It doesn't have to be complex so long as may understanding. Wala siyang one size fits all na dapat ganito lang. Wala siyang rule book. So, depende sa understanding niyo as couple kung paano kayo magkakaintindihan. Galing, no? 8 years na kayo. Years and Usually, di ba, yung mga, lalo na mga Gen Z ngayon, just ang ikli ng mga... may tanning po. May tanning, di ba? Opo. Sa mga 8 years and 3 days, mag-expire na po bukas. Ano ka ba? Pinahingan. So paano pag sa mga hosting jobs mo, paano yun pag may nakikilala ka along the way na mayaman? Meron bang ganon? Like mga politicians? Marami po. Marami? Marami. Kasi po ang boyfriend ko, ang partner ko for 8 years, hindi siya artista, hindi siya influencer, simpleng tao lang siya. Normal na Pilipino, common Filipino person lang siya. So, madalas pa ako may mamit na mga taong may sinabi sa life. When we say may sinabi, may social standing, mga artista, mga influencer, mga politicians. Pero I feel like the best way po to really have a good relationship with your partner is being open. So, kinikwento ko sa kanya pag-uwi na, uy, alam mo ba, na-meet ko si ganito. Tapos nakachika ko si ganito. Hindi po ako naglilihim sa kanya. Pag may mga nagte-text sa akin ng mga indecent proposals, may mga nag-aaya sa akin lumabas, kinikwento ko sa kanya. Alam mo po, lagi sinasabi niya, go lang! Ganun lang siya, go lang. Basta, ang rule namin, establish na meron kang partner. So long as you're open with the person you're meeting or you're knowing or you're getting to know with na meron kang partner. And from there, you learn kung paano mo papakisamahan yung tao. So, since the beginning, I'm open na may partner ho ako, ganyan, may boyfriend ako. If okay ka with that, then fine. Kasi I feel like people are thriving sa relationships. Wala naman pong taong nabubuhay na isa lang ang tao sa paligid nila. What I want to say lang po is, wag nating i-box yung mga tao, yung mga partner natin sa atin lang, na wala na silang ibang buhay kundi tayo lang. Kasi dahil po sa ganung practice namin ng partner ko na inaalaw niya akong makipag-communicate, makipag-connect with people, makipag-network with other people, mas lumawak po yung opportunities for me, mas dumami yung mga taong nakikilala ko, people that I learn from, people that I get to connect sa mga businesses, sa mga rackets, sa opportunities. So, kung iaalaw natin yung isang tao to be themselves, we allow them as well to have that freedom to navigate yung life nila. Hindi mo isasara agad yung, Oo. ay, ayoko po. Oo, ayaw po kasi ng boyfriend ko. Wala ganon. We respect our boundaries. May boundaries naman po kami. Alam namin kung hanggang saan yung boundaries. Pero at the same time, we don't limit opportunities as well. Pero baka ma-misinterpret ng iba na may boyfriend na po ako, okay lang po. Okay lang kung may boyfriend ka. Tapos papasukan ka pa rin. I mean, Ay, opo, nangyayari yan. Nangyayari talaga siya. So, Oo. liligawan ka pa din? Oo, kinikwento ko sa boyfriend ko. Pero pag ganun po, I shut it out. I don't let it get past that point. So parang kung sinabi ko may boyfriend ako, tapos alam na nila may boyfriend ako, pero magpipilit pa rin, I cut all the communications. Regardless of how good that connection may be, kahit pa mataas ang posisyon mo sa gobyerno, I don't care. If you don't respect the relationship I have with the people around me, that goes to show na you won't also respect me. Kasi diba po, if you want really to have a genuine relationship with a person, kahit friendship lang yan,
respetuhin mo kung ano yung gusto ng tao. So, sa tagal-tagal ko po sa industry, yung mga nakilala ko po ng mga big people, mga big connections, naging kaibigan na din po ng partner ko. Naging business partner Ay, niya talaga? na. O, kasi the way we navigate through the business and relationships. So, magaling kasi siya sa public relations. That's what I learned from him. No, bakit ganun kalawak ang utak ng boyfriend mo? Sa procurement kasi siya. So, he knows how to talk to clients, he knows how to talk to mga negosyante, mga business people, and I feel like maganda rin kasi yung pagpapalaki sa kanya ng parents niya. I have very good relationship with my future mother-in-law and father-in-law. And the way I saw kung paano nila pinalaki yung partner ko, they're very open. They let their children be. So, pagdating sa career, siya ang namili kung anong gusto niyang gawin sa buhay, kung gusto niya magpahinga, kung gusto niya magtrabaho, okay lang. So, I feel like na-adapt niya yun para madala niya yun sa relationship namin. Kaya dapat importante talaga, Papa Ogs, na the person you are with will let you be yourself. Kaya swak kayo. Oo. Tsaka, Papa Ogs, diba sabi na opposites attract? Hindi totoo yun. Mas ano yun sa akin, mas makulit siya sa akin. Big part of my humor galing sa kanya. Yung mga pagsagot-sagot ko sa mga pang-aalas ka sa akin, ganyan, yung mga bashing-bashing. Sa kanya ko nakukuha yun kasi tawa lang kami ng tawa lagi. Oh. Ganun kami. So, yung partner mo ngayon ay, tama ba ako, siya na rin ang tumatayong manager mo? He manages my bookings, my inquiries. Kasi po, he knows how to handle people. Ako kasi mahina ako. May pagka-people pleaser kasi ako. I hate disappointing people. I hate saying no to people. At kapag ganun po ang personality mo, kailangan mo ng tao na magsisay ng no for you. Mag-filter O for kailangan mo mag-filter for you. So sabi niya sa akin, nag-step in na siya. So last year when I joined Miss Philippines Earth, makwento ko lang ang Papa Ogs, siya ang nagpilit sa akin mag-join ng Miss Philippines Earth. Ayoko na mag-pageant eh. Kasi parang ako din po ikaw, nung nakapagtrabaho ka na, okay na ako dito. Hindi ko naman pala kailangan mag-beauty queen. Pwede ka naman pala maging host kahit hindi ka nanalo ng pageant. So nakakarating na ako sa iba't ibang lugar, nagkaroon na ako ng iba't ibang opportunities. Pero siya yung nagpa-realize sa akin, sabi niya, magte-27 ka na. Sure ka ba, ayaw mo na mag-pageant? Kasi pag dumating ka ng 50, tas na-realize mo na, ay, sayang, di ako nakapag-pageant. Tas matanda ka na, wala na. Sayang ang panahon, sayang ang Correct. oportunidad. So sabi niya, ako sa'yo, sumali ka na. Sumali ako. Oo. Tapos nung pagsali ko, nanalo ako. Tapos nung nanalo na ako, kinailangan niya mag-resign for me. Kasi Papa Ogs, nakatira ako sa Cavite. So kailangan ko, ang office po namin sa Miss Philippines Earth, sa may Mandaluyong. So back and forth, Cavite, Mandaluyong. Minsan may maiiwan ka pa, may iwan mo yung sash mo, may iwan mo yung heels mo. So siya yung nag-aasikaso na for me. Ay, cute. Siya ang nagda-drive kapag gabi na natapos yung shoot, susunduin ka. So, sinacrifice niya for me yung trabaho niya. Supportive, no? Kailangan Kung pakakawalan yan, ha? Siya ang wag pakawalan ako. Wow. Kaka-describe mo ng boyfriend mo dito, baka yan ang Baka ma-in-love kayo, ha? Baka maagaw sa'yo. Okay lang. Pinapahiram ko yun every Sunday. Day off sa'yo. Oo, day off siya. Para naman may breather. Magkakasawaan kasi pag lagi. Oo. Buti yung hindi nga kayo nagkakasawaan. Siguro po hindi kasi lagi akong busy sa career ko. Busy din siya sa mga pinagkakabalahan niya. Busy siya sa motor, sa mga kung ano-anong business na ginagawa niya. Busy siya sa paglalaro. May hobby siya nang siya lang. So, he gets to live his life individually. Nag-grow siya individually. And ako naman, busy ako sa trabaho, out of towns, hostings, mga contents online, meeting new people. So, may buhay din ako as Joy na walang partner. May buhay siya as Kevin na walang partner. Pero together, meron din kaming life na sinishare. Mahilig kami maggala, mahilig kami kumain. So feeling ko importante yung dynamics po talaga. Tsaka constant communication. At tsaka importante na may itsura yung partner para matagalan nyo. Grabe. O bilang ikaw ay matagal na sa pakikipagrelasyon at 8 taon na nga kayo, ano ang common na mali na nakikita mo sa ibang relasyon na gusto mong bigyan ng payo? We tend to control other people's lives po kasi. Minsan yung sobrang pagmamahal natin sa tao, feeling natin may say tayo sa kung anong gagawin nila, sinong kakausapin, anong trabaho, or ano lang yung pwede nilang gawin sa buhay. Minsan nakakalimutan natin na they are their own person. So we have to give them that liberty to live their lives freely. Nandyan tayo as a partner, not because kailangan nating punan kung ano man yung kulang sa kanila, but because yung mga partner natin, buo na sila as a person, and we are being a good addition
connection lang. So, hindi tayo yung person or yung piece na magpupuno sa pagkukulang sa buhay nila. If we see na may pagkukulang sa kanila, tayo lang yung magiging mirror nila. So, kung if they are successful, you too is successful. Kasi hindi ka naman tagapuno ng kulang. You are there because you are a partner. So, dapat maintindihan po ng tao na if you want to become a good partner, you have to be a mirror of your partner. So, kung gusto mo ng responsableng asawa, gusto mo ng responsableng partner, maging responsable ka din. Ikaw muna. Yes. So, do not work on other people, work on yourself. Minsan kasi po ang nakikita natin sa iba na pinupunan natin, projection na lang siya. Parang kung ano yung issues mo sa sarili mo na hindi mo maamin sa sarili mo na issues mo, pinoproject mo sa ibang tao. In turn, ginagawa natin silang project, ginagawa natin silang artwork na dapat ganito ka, dapat ito ka, dapat ganito lang yung sabihin mo, ganito lang yung gawin mo, ito lang yung kausapin mo, bawal ka mag-follow ng ganito, bawal kang kumausap ng ganito. Pinoproject natin sa kanila. When in turn, dapat sarili natin yung inaayos natin, yung insecurities natin, inaayos natin. The way we view relationships, dapat inaayos natin. Kasi humans are complex already. Complex beings na tayo. So, dapat ang relationships natin, hindi na ganun ka-complex. So, seryoso pala talaga rin kausap tong si Joy. No? Ano lang po yun, may chat GPT ako dito. May cellphone doon dito nakatago. Oo, akala ko ano lang siya. Lokaret lang sa stage, pero may sense kausap. Oo. Sense of humor. Tsaka nonsense. Gaga. So, itong mga kagagahan mo sa stage, nagkaroon naman ng magandang resulta. So, napansin ka naman. So, mula ritong na viral ka, sino na ang nakapansin sa'yo or nagbigay pa ng opportunity sa'yo? Si OG Diaz po. Ano nga? Diyos, ito, baka mo maniwala siya. Napakarami ko na pong opportunities. Napansin na po ako ng iba't ibang LGUs. Alam mo, napakagandang kwento nito, Papa Ogs. Kasi recently, nag-message ako. Meron kasi akong IG channel. So, nandun yung mga nakshis ko, ganyan. So, minsan nag-update ako sa kanila ng mga trabaho ko. So, medyo may soft moment lang ako with them. Nag-message ako recently na sabi ko, mag-host ako ng provincial pageant. Dati kasi, Papa Ogs, hindi ako kinukuha for provincial pageants. Munisipyo lang ako nag-host. Hindi naman sa maliit siya for me. Pero, syempre, di ba, you want to level up your career. Yung Kapitolyo talaga nag-imbita sa'yo. Ganon. Oh. Kasi po, usually, nag-invite sa akin munisipyo, cities, Barangay. ganyan, mga small towns, barangay if may budget. So, ganun po siya. So, parang big step for me or big leap of my career kapag na-invite ka ng probinsya. Kasi usually, ang kinukuha nila artista, ang kinukuha talaga nila yung mga sikat na host. Kaya grabe po yung saya ko nung kinukuha na ako mag-host ng provincial pageants. Kasi feeling ko, wow, parang nandun na ako, I made it. So, yun po, unang mga naniwala sa parang hosting abilities ko yung mga iba't ibang probinsya. Tapos nung nagva-viral na yung mga videos ko, sumusunod na yung mga brand. Hanggang sa napansin na rin ako sa TV. So, nag-guesting na po ako sa mga morning shows, sa mga iba't ibang feature or magazine programs. So, dun po, parang sabi ko, parang God really rewards a good heart. Kasi alam naman ni Lord kung gaano kahirap yung buhay na pinagdaanan ko just to get here. Sir, dali mo na biglang sinabi. Ay, biglang iiyak na pala. Hindi. Yung hirap ng buhay mo, bakit? Mukha ka namang yayamanin. That's what I want people to see. Dahil po ako, social climber. And hindi po, kasi po, hindi ako lumaking mayaman, Papa ko. Ang nanay ko ay domestic helper. Nag-DH siya nung college ako. Tapos ang papa ko ay gumagawa ng relo, watch technician siya. So may sarili lang siyang shop. Pero hindi rin kalakihan. Tapos hindi rin ganun ka-frequent ang income. Kasi, depende lang kung may papagawa. Lalo na ngayon, mas mahirap kasi hindi naman na lahat. Hindi na uso ang relo eh. Uso na ngayon mga digital watches. Correct. May relo ka na sa cellphone. So mahirap talaga ang buhay, lalo dati. Kaya nga po, pag may nagtatanong sa akin, ano ka? PUP ka, so matalino ka. Eh di ano ka? Cum laude ka? Hindi ako cum laude. Kasi po, first year pa lang ako, alam ko nang hindi ako gagraduate ng may Latin honors. Kasi may exam po kami noon sa school, parang namali po ng encode or mali po yung assessment sa amin ng professor. So medyo bumagsak yung kalahati ng klase. So nag-request kami ng remedial na exam to rectify the grade. So binigyan kami ng pagkakataong mag-exam para mabawi yung grade namin. Hindi ako nakapasok ng school kasi wala akong pamasahe. So first year, alam ko na hindi ako gagraduate ng Latin honors. Tapos hirap na hirap ako noon, yun nga po, kailangan kong rumakit para makasama sa travel show. Tapos yung nanay ko nagtatrabaho abroad. Siyempre, ang hirap tanggapin, di ba, na yung nanay mo nag-aalaga ng ibang bata, tapos yung mga kapatid mo hindi maalagaan. So, medyo bubog siya for me. Kaya ngayon po na parang, sumisikat-sikat na ako kahit papano, ganyan. Pa-viral nyo to para medyo sumikat pa ako lang. Sumisikat-sikat na pa ako kahit papano. Nakakapag-give back na ako, hindi lang sa family ko, pati sa community na din. So, ano yan? Ang mami mo ngayon ay hindi na Hindi na, umuwi na siya.
siya. Umuwi na siya bago ako graduate. Tsaka hindi na namin siya pinag-work. Sabi ko, okay na, kaya na namin to, ganyan. So ako na din po yung nagpa-provide for the family. Kahit naman nung college po, hinihelp ko na yung family. Tapos nung umuwi siya dito, hinahaya lang namin siyang gawin yung gusto niya. Ang nanay ko po, big believer yan sa charity works. So ngayon, nag-help siya sa barangay as barangay health worker siya. Hindi naman niya kailangan magtrabaho, pero gusto niya lang kasi natutuwa daw siya sa ano siya, emergency response team. So nagre-rescue yan ng mga nadidisgrasya, ng mga kailangan ng emergency. So yun yung kanyang trabaho. Walang sweldo. May sahod pero wala Allowance. pa. Allowance lang. Pero happiness, abonado pa yan. Sabi ko, mama, nagtatrabaho ka, tapos abonado ka pa. Happy siya sa ginagawa niya. So bigay na lang namin. Tsaka ano naman siya, yung kanya yung kanyang passport sa langit yung pagtulong sa kapwa. Nandun po yun sa gate pag dumating na ang oras. Sa gate po yan. Taga-check. Pasok ka. Sobrang bait niya. Halika na. Pinagkatiwala na yung San Pedro. Sabi ni San Pedro, magre-retire na ako, ikaw na. Oo. Ganun siya So, kabait. ikaw ba nangangarap din makapenetrate sa acting sa teleserye o pelikula? Akala ko kung makapenetrate sa langit. Oo naman. Sa acting po, funny thing, Papa Og, sa bata ako parang ayoko mag-artista. Gusto kong umiiyak-iyak sa salamin. Practice lang kung maganda ako umiyak. Ganyan. Gusto ko lang i-practice yung isang matang lumuluha. Pero Jacqueline never. Jose naman yun. Oo, parang ganyan. Tititig ka lang sa camera, tapos iyak-iyak ka na. Tapos pag nakaiyak ka na, smile ka na ulit. Parang, wow, galing ko. Ganun na ako nung bata. Pero never in my wildest dreams na maisip ko maging artista ako. Pero ang pinaka-pinangarap ko talaga po, dahil broadcom student ako, gusto ko maging TV host. So nung nabigyan po ako ng chance to be a host sa morning show, tuwang-tuwa talaga ako. Sabi ko, yes, finally! Ito yung sa unang hirit? Yes, opo, sa unang hirit. So nag-guest host ako sa kanila. Oo. Sana tuloy-tuloy na yan dahil Praying. sabi ko nga sige, napakabihira sa host yung funny. Tsaka yung may wit and humor. Sana po. Sana mapagbigyan. Kung deserve ko po, sana maibigay. Yun lang po lagi kong sinasabi, kung deserve. Kasi po last year, Papa Og, syempre nung sumali ako ng Miss Philippines Earth at nag-represent ako ng Philippines sa Miss Earth, mahilig kami magpunta ng church. Nasamahan ako ng partner ko. Punta tayong church, tapos pagpanata natin. So, pinagpanata namin. So, nung Miss Philippines Earth, ang panata ko, sana manalo ako. Kasi, isa sa mga pangarap ko, ma-represent ang Philippines. Okay na ako doon. Parang ma-represent ko ang Philippines, okay na ako. Ganyan. Masaya na ako sa buhay ko. Feeling ko, fulfilled na ako in some ways. Tapos, nung Miss Earth competition, nung lalaban na ako, bago kami mag-in-house, ang pinag-pray ko, sana maging successful ako. Sana manalo ako sa buhay. Hindi ko pinag-pray na sana manalo ako sa competition. Kaya hindi ako nanalo. Pero nanalo ako sa buhay. Tapos, doon lang namin na-realize na, oo nga, no, little did we know, ang pinag-pray natin last year is manalo ka. Pero dahil hindi natin ginawang specific yung prayer na manalo ka sa pageant, nanalo ka, pero sa buhay. sa buhay. O ano ka? Firm believer. Firm believer ako ng energy, manifestation, tsaka words really have weight po. Yun ang paniniwala ko. Kung ano yung sabihin mo, may ano yan, may barang. So, kailangan careful ka with the way you hope for yourself, for your family. Kasi feeling ko po lahat ng bagay boomerang eh. What you wish for others will happen to you too. So, natuto ako po. Nung bata may pagka-inggitera ako. Kasi hindi naman po ako mayaman eh. Kaya, nung bata, dahil hindi naman kami well-off, yun nga, inggitera ko. May mga moments na wini-wish ko na sana yung meron yung ibang bata, meron din ako. Pero as I grew older, I realized ko that you have to learn how to appreciate yung mga bagay na wala ka, na meron yung iba. Kasi darating yung time na magkakaroon ka. Kaya natuto ako, Mama Ogs, pag may magandang babae, ang ganda neto. Talaga sinasabi ko, ay, ang ganda mo. Dati inggitera ako eh. Pag may mas maputi sa akin, maputi lang naman yan. Ganyan. Alam mo yun yung sinasabi mo sa sarili mo to discount the truth na meron at merong may lalamang talaga sa'yo. Pero through time, na-learn mo as you grow older, you grow wiser as well. So pag may nakita ko maganda sa ibang tao, I'm happy for them and hindi ko na wini-wish na sana mangyari siya sa akin. And if ever mangyari man siya sa akin, di thank you. Diba? Kung deserve ko siya, di thank you. Pero kung hindi, I'm happy for you. So anong maipapayo mo sa kanila na sa kabila ng kanilang kakulangan, kala nila parang pinarusahan sila dahil may kulang sila o marami silang kulang? Of course, Tito or Papa Ogs, hindi naman natin pwedeng i-discount yung fact na madami talagang lumalaking tao, maraming tumatandang tao na kulang talaga sa pribilehiyo sa buhay. And sometimes hindi natin mapigilan magtanong, bakit sa akin to nangyari? Ganyan, bakit sa akin pa? Bakit di na lang sa iba? Kasi may ganun din akong mindset dati. Pero ang realization ko sa buhay, sa akin to binigay kasi kaya ko siya.
And ayoko rin naman na i-wish siya na mangyari sa iba para lang maging okay yung buhay ko. Kasi di ba may mga prayers na, bakit sa akin pa? Pwede naman sa iba. Hindi ko na siya iniisip as that. Ang iniisip ko na lang, thank you sa akin to nangyari at thank you dahil nalampasan ko siya. So kung dun sa mga may pinagdadaanan, may going through hardships, going through hard times, don't forget to look at where you came from. Lingon ka lang kung saan ka nanggaling, huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. Kasi yun yung magiging fuel mo para sa pupuntahan mo. So dahil hindi ko kinalimutan na galing ako sa mahirap na background, hindi ko kinalimutan yung mga taong tumulong sa akin, I know na mabigat yung pasanin papunta dun sa pupuntahan, pero masaya siya kasi alam mo may kasama ka.